Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Merry Christmas po sa ating lahat. Siguro by the time na mabasa mo itong sulat ko is ilang araw na lang bago maging sobrang guilty ako sa nararamdaman ko at sa sitwasyon ko. Sa tuwing sasapit po kasi ang Pasko, para po akong inuusig ng konsensya ko. DJ Lindsay, isa po akong kabit. Querida. And loving him is never easy. It's a risk. Nung araw na niligawan niya ako, alam ko na never akong magiging una para sa kanya. Alam ko na never akong magiging priority. Tapos, yung karibal ko dito ay kahit kailan, hindi ko matatalo. Ano ba namang laban mo kung ang karibal mo sa pag-ibig ay ang Diyos? Alam kong wala akong panlaban sa Diyos. DJ Lindsay, isa po siyang seminarian. At in love po siya sa akin. At ganun din po ako sa kanya. In love ako sa kanya. So I took the risk. Isa po akong sikretong girlfriend ng isang seminarian. Nag-promise din ako sa kanya na kahit anuman ang maging desisyon ng Panginoon, let it be. I will accept it. Tatanggapin ko kung ano man ang kapalaran na nakahanda para sa aming dalawa. Nung una, akala ko magiging madali ang lahat. But it turned out harder. Sobrang hirap. Tuwing may klase, bawal silang gumamit ng cellphones. Kaya naman nakaschedule ang aming pag-uusap, DJ Lindsay. Isang beses sa isang linggo, ayos na. Tapos, pwede lang silang lumabas kapag bibisita sila sa bahay o sa pamilya nila. Hindi rin okay para sa akin yun. Napakalayo kasi namin sa isa't isa. Nasa Manila siya, habang ako naman ay nandito sa Cebu. Ilang araw din po ang lumipas. Hindi kami nagkikita. But we survived. Nasanay na siguro ako sa sitwasyon naming dalawa. Or let's say, sinanay ko na lang ang sarili ko. Pagpatak ng March, nagkita kami ulit. Tapos, binigyan niya ako ng napakagandang regalo. Isang promise ring. Pasalubong niya sa akin. But after just one day, ang sabi niya,
he's going to break up with me. Kasi ang rason niya, buo na raw ang kanyang desisyon na siya ay magiging isang pare. He said he really wanted to be a priest. Nung marinig ko yon, wala akong ibang ginawa kundi umiyak, maawa sa sarili ko. Lalo na nung makita ko na umiiyak na rin siya. Akala ko kasi nakahanda ako para dito. Pero bakit parang hindi pala? Nangihina pa rin ako. Tapos habang nakikita ko, nalungkot siya. Mas lalong lumalakas yung pag-iyak ko. And then finally, nung tumigil na siya sa pag-iyak, humarap siya sa akin. Muling pinunasan ang luha ko at sinabing, hindi na ako tutuloy sa pagpapare. Natigilan ako nung marinig ko yun. Hindi ako makapaniwala. Pero ang sabi ko sa kanya, kapag hindi ka tumuloy, ayoko na ako yung dahilan. Gusto ko sana sariling desisyon mo. Tapos sinabi niya sa akin na hindi lang naman daw ako yung rason. Pero syempre, alam ko na nung time na yon, gumagawa na lang siya ng mga rason sa isip niya. Pinagpatuloy namin ang aming relasyon. Our secret relationship. Since babalik pa naman siya sa seminaryo, this time, mas malapit na sa bahay ko. Ayaw niya pa nga sana bumalik eh. Kaso ang sabi ko, tapusin niya na lang. Kasi sayang naman. Ngayon gusto ko po sanang sabihin sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na kung sakaling may makakarinig na kaibigan ko. Please, do not judge a seminarian's girlfriend. Kasi hindi madali para sa amin ito. Hindi naman namin sinabi sa kanilang ligawan kami. I swear, hindi biro. From being hidden to judgmental people. Lahat hinaharap namin. Masakit, pero kinakaya. Madalas akong biruin ng mga kaibigan ko na ang sama ko raw. And that I am sinful because para daw sa Diyos ang boyfriend ko. Nasasaktan ako sa mga jokes nila. But tell you what, hindi ko naman pinili ito. Napakahirap to be in a relationship with someone na hindi mo man lang ma-post ang pictures nyo sa social media. Yung tipong hindi mo pwedeng makasama sa public. Yung tipong hindi mo man lang ma-mention sa Facebook comments. At yung tipong hindi mo man lang maikwento ng bulgaran sa ibang tao. But you know what? Some say, love conquers all. Until now, kami pa rin. Happy and contented.
Wala na akong pakialam kung ano mang sasabihin ng ibang tao. Kasi bago ko naman sagutin ng boyfriend ko, I prayed to God for 6 months. Hiniling ko sa kanya na tulungan niya ako sa desisyon ko. I already cried a lot, but never will I give up on God's gift for me. And so, loving a seminarian needs a strong heart, an understanding mind, and a patient soul. Para akong nagsusugal dito sa pagmamahal na to. Dapat lagi akong handa na matalo. Pero sabi nga nila, mas malaki ang taya, posibleng mas malaki din ang panalo mo. DJ Lindsay, maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Itago mo na lamang ako sa pangalang KD. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Nakakaloka naman yun, no? Oras natin sa Bangkapulong, it's 9:22 on the clock and you're still listening to me. Ako po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Ito po ang programang wala kang matututunan. Oo. Pero meron kang mararamdaman. Ow! Grabe naman, KD. Bakit naman ganun, friend? Ay, mustawi na kayo. Hello, we are live on Facebook, facebook.com/energyfm 1067. Palakpakan naman po natin ating letter sender for today. And it takes a lot of bravery and courage to, go out and be out sa kung anong nararamdaman mo at kung ano ang sitwasyon mo. Akala ko naman kanina, reading the first line, talagang yung literal na kabit siya. Pero hindi pala, yung kabit na, grabe ka naman sa word na kabit, B. Hindi naman ganun siguro. Kasi, sorry ang kabit is kapag kasal na. Oo. Masyado lang akong technical dun sa word na yun. Oo, kasi pwede mong gamitin yung word na yun kapag kasal ka na. Di ba may right ka na gamitin yung word na yun kapag kasal ka na. So kabit ka or ano yung isa, kirida. Kapag kasal na yung isa, gano'n. Pero kapag magjowa, siguro hindi kabit. Oo, hindi ko alam kung ano. Extra. Oo, 'di ba? Hello, good morning po sa inyong lahat. Nakakalungkot no na may mga gantong kwento. Pero alam mo, it is not over yet naman eh. Kasi 'di ba, ang lakas nga maka Barbie Imperial at saka maka Carlo Aquino nitong kwento na 'to. 'Di ba? Aminin niyo 'yan. Paano yung palabas na 'yon? Nalungkot ako dun eh. Oo. 'Di ba? Na parang kailangan kumbaga pinromise niya kay Lord na wag mong kunin or tulungan mo si Barbie. Si Barbie. Anong palabas 'yon? Kasi sayo na ako, parang ganon. Parang pinako niya yung sarili niya just so makasurvive itong si Barbie. But anywho, wag nga natin i-judge itong mga katulad ni KD kasi nagmahal lang din naman sila. Pero kasi dun sa part KD na, alam mo yon, hindi mo naman pinili yon. Naniniwala kasi ako. Sorry na friendship ha. Oo, kapwa ako babae. Pero naniniwala ako na lahat kasi ng desisyon sa buhay natin, whatever we do, is a result of our decisions. 'Di ba? Yun yung path that you wanted to take. Kaya nandyan ka sa sitwasyon na yan. At hindi mo talaga pwedeng isisi yan kahit kanino. Pero alam mo, yung pinakamasakit lang na part is that nagmamahal ka ng totoo
'Diba? And I don't think it's a sin. Oo. Siguro pinagtitripan ka lang talaga ng mga animal mong kaibigan, 'di ba? Oo. Mga kaibigan natin minsan, 'di ba, makapang trip lang. Oo. Pero I don't think, kasalanan 'yon. Kasi technically speaking, hindi pa naman talaga pare. Oo. Hindi pa naman talaga Repa Pips. Hoy, hindi Repa Pips. Oo. Hindi pa naman pare, 'di ba? Itong jowa mo, 'di ba? Just parang nandun pa lang, getting there pa lang, pero hindi pa naman siya, alam mo yun, yung officially missing you. Charot. Diba? Para sa akin lang naman. Oo, ewan ko lang din kasi may mga taong iba din ang posisyon, iba din ang paniniwala sa buhay, di ba? Oo. So bago tayo magpatuloy pa, sabi ni Good morning beautiful Idol Lindsay, advance Merry Christmas. Isa po akong number 1 fan mo. Mapagbigay si girl, God bless you. Mapagbigay po masyado si girl. Oo, God bless you. Ayun, di ba? Ayun. Sabi niya, masyadong mapagbigay si girl. Sabi naman dito, mahirap ang mahal ng seminaryan kasi yung jowa noon magiging father mo na soon. Ano daw? Sorry. Sabi ni Jeff Oliveros yan. Medyo mababa po ang processing ng ang utak ko ngayon dahil galing ako sa event ko. Kanina madaling araw lang po ako nakabalik. Parang 2 oras pa lang yata yung tulog ko. Pagpasensya nyo na po, medyo loading po ang utak ko ngayon. Oo. So ano nga bang masasabi po ninyo sa ating kwento for today? Sabi naman ni Sharon Borromeo, yes, ang ganda ng DJ Lindsay, nagpare si Carlo para kay Lizzie. I love Lizzie, yung liham. Sabi, inspired by, sabi ni Jael Tablate. Oo. Yun ba pala yun? I love Lizzie. I actually love that movie, but ang sakit nga lang kasi talaga, 'di ba? Na parang ang kapalit nun is yung 'di ba forever na destiny ni Carlo Aquino, and that is to be, alam mo yun, submitted to the Lord na talaga, ganyan. Tapos nagkaroon din ng asawa sa iba. Tuloy. Nagkaroon ng ibang asawa pala itong si Lizzie. Masakit 'yun, be. Kasi hanggang dun sa dulo ng movie, 'di ba, sorry na spoiler kami sa hindi pa mga nakakanood ng I Love Lizzie. Pasensyahan nyo na po, kasi kayo diba? Kakasala tuloy ako, naikwento ko tuloy. Pero yaan nyo na po, no? Nakakalungkot lang kasi doon sa ending ng movie, you would see talaga na parang ang actingan nila doon is that up until that moment is in love pa rin sila sa isa't isa. Pero kasi wala lang talaga silang choice, diba? Naalala mo yon, yung part na nandun sila sa loob ng simbahan, tapos nag-usap sila. Tapos yung mga titigan doon ni Carlo Aquino, nakakatunaw talaga. My goodness, kaya nga ba crush ko yan, bata pa lang ako. Oo, hanggang ngayon. Diba? Sabi ni Sharon. Yan. So, thank you so much. Sabi naman ni Jeg, gandang umaga po DJ Lindsay. Ang ganda nyo po. Ano ba? Actually. Uy, mag-comment kayo dun sa kwento natin kung ano sinasabi mo dyan Ano bang masasabi mo sa kwento natin? Bigyan mo naman ng comforting words itong ating letter sender na si Katie. And kung ano bang dapat niyang gawin, ganyan, 'di ba? If ever nakaharap mo si Katie ngayon, anong sasabihin mo? 'Di ba? Kasi ako kung anong sasabihin, ano nga ba sasabihin ko? Sasabihin ko sa kanya, bakla ka kasi ng taon. Nagre-reklamo ka na hindi mo maipost yung jowa mo online. Nagjowa ka ng seminarista. Kanino kasalanan? Sa amin. Diba? Hindi ka masyadong magiging diba? Frank sa kanya. Prangka, oo. Ano masasabi mo dito, Hepe? Oo. Well, one time naman siguro, malay mo, lumabas nga talaga siya at hindi na siya maging pare, diba? Hindi natin alam. Kasi alam mo, ang desisyon ay nandun pa rin kay boyfriend ni KD. Pero alam mo, ako naniniwala kasi ako na calling yan. Oo, yun pala ang pwede kong sabihin. Calling yan talaga. Diba? Kasi kapag ang isang bagay, or kapag halimbawa, calling mo ang isang bagay, no matter what you do, babalik at babalik ka doon doon sa square one. Kung saan ka nag-umpisa, kung nasaan talaga yung puso mo. Diba? So, we have yet to find out if itong si KD, yung boyfriend ni KD, ay talaga bang tutuloy sa pagiging pare o di kaya naman magsisettle with KD. Diba? In the future. Pero hindi ko alam kung magiging proud ka din kung one time talaga alam mo yun, kung hindi nga siya tumuloy sa pagiging pare, tapos makita mo na lang one time na sila na talaga holding hands while walking, tapos maraming nakakakita na ipopost mo na on social media, yung sasabihin ng ibang tao, dapat pare yung lalaki na yan, ito kasing babae na yan, hindi hiniwala yan, ganyan.
Matitake kaya niya yung mga ganong comments ng ibang tao? Well, hindi natin alam. Sabi nga ni KD, ang pagiging girlfriend ng isang seminarista takes a lot of courage. Oo, para magampanan. Hindi siya biro-biro kasi sobrang hirap talaga, di ba? Yun ang masasabi ko. Sabi naman ni Je, oo, parang ano lang din yan, like mistress ka kasi tago. Pero iba naman yung kay sender eh. 'Di ba? Pag kayong tinadhana, kayo talaga hanggang sa huli. Fairness, totoo. Oo naman yan. O, sabi ni Estong Ebona, morning DJ Lindsay, lagi po ako nakikinig kayo habang nag-work, nakakatawa po kayo. Uy, maraming salamat. Sabi naman ni Sharon, nakakaiyak po yun sobra. Alam mo, yung I Love Lizzie na yan, talagang yung sipon ko talaga tumulo talaga nung time. Promise, at saka yung luha ko talagang hindi ko kinaya. Ang sakit sa dibdib niya nung una kong makita yung movie na yan, hindi ko rin talaga kinaya. Sabi naman ni Gigi, meron akong kilalang seminarista pero ngayon may asawa na siya, choir member na sila ngayon. Ang taray! Naging choir member sila. So hindi pa rin talaga nila sinuko yung kanilang calling. 'Di ba? Kasi naniniwala din ako no na halimbawa meron ka talagang gustong mangyari no, may isang bagay ka na gustong mangyari sa buhay mo, 'di ba? Hindi mo basta-basta detach yung sarili mo from doing something, from doing that, 'di ba? Kahit papaano, hindi man sapol na sapol, kahit papaano somewhat, ma-attach mo yung sarili mo 'di ba? Magiging associated ka pa rin dun sa bagay na yan kahit hindi mo fully ma-attain yung bagay na gusto mo, right? Kasi tipong ito, tulad nung kaibigan daw ni Ate Gigi, 'di ba? Dating seminarista tapos ngayon may asawa na. Nag-choir member na sila, 'di ba? Part pa rin ng simbahan. Sabi naman po dito, ang hirap lang ng sitwasyon ni Sender kasi si God ang karibal niya kay Boylet. Isipin mo na lang, pare-pareho kayong anak ng Panginoon. Hindi ko rin alam kung paano, B. Kasi kung ako yan, tapos sobrang hirap talaga, I'm sorry. Lalo na kung si Lord kasi hindi ko kaya. Oo, pag si Lord, ay naku, walang makakaano kay Lord. Si Lord lang talaga. Pero Lord, may balak po ako mag-asawa at saka magkaanak, Lord. Oo, hindi, wala tayong question dyan. So, ganito na lang. Pakinggan mo rin yung sinasabi sa'yo ng puso mo. 'Di ba, KD? Yun lang talaga yung masasabi ko sa iyo. Kasi you are torn actually between loving someone and fulfilling to be, a good daughter of the Lord. Pero in love ka sa isang seminarista. Tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi pa naman full-blown pare. Oo, 'di ba? Decision niya yan actually. So hintayin mo na lang. Huwag ka na muna mag-worry. Alam ko mahirap hindi mag-overthink, but unless hindi pa nangyayari ang isang bagay, wag mo muna siyang i-overthink, 'di ba? Take it one step at a time. Take it one day at a time, 'di ba? Unti-unti lang. 'Di ba, baby steps, small steps lang. Wag mong lahatin, wag mong alam mo 'yon, i-take lahat sa isang araw lamang kasi mahihirapan ka talaga. Sabi naman ni Edwin, girl, ibigay mo na lang kay Lord ang boyfriend mo kasi kulang ang pari sa Pilipinas. 'Di ba? Calling niya 'yan. God bless you, DJ Ganda, watching from South Korea. Hello, thank you so much. Kulang ang pare. Ilang ba ang ratio ng pare? Sa mga Pilipinong nandito sa Pilipinas ngayon. Para malaman po natin yan, nasa kabilang linya si... Hello? Tsareng. Hindi natin sure. Pero tulad nga ng sinabi ko, isang calling po ang pagiging pare. And finally, in the end, if he decides to be, to be a priest, then hindi naman... Alam mo yun, by all means, ibigay mo yun para sa Panginoon, para sa Kanya, kung yun talaga yung gusto niya. Kasi ang pangit naman yung tipong hindi siya tumuloy sa pagiging pare. Tapos naging kayo talaga, nagpakasal kayo, pero hindi 100% yung pagkatao niya para sa'yo. Gets mo yun? 'Di ba? So, if I were you, pagdesisyonin mo siya, 'di ba? Bigyan mo siya ng space, bigyan mo siya ng time kung gusto mo talaga ma-clear yung head niya, then make him decide, 'di ba? Na it's between yung pagiging pari mo or ako, 'di ba? Pero wag naman yung tipong parang tawag dito, parang kinukonsensya mo siya. Sino pipiliin mo? Si Lord o ako? Parang, 'di ba? Ang pangit pakinggan. Si Lord o ako? Yung totoo, be. Ang pangit. Kaya kung ako sa'yo, pabayaan mo siya mag-decide, 'di ba? And pasasaan pat kung ano man ang maging desisyon niya naman, I'm sure magiging para sa ikabubuti niyo naman 'yan. Wow! Wala lang sapilitan, 'di ba? Para wala kayong sumbatan, 'di ba, pagdating ng panahon.
Puno Corella, Davao, sabi ni Carl Alioy. Hello, gandang umaga po. And of course, pa-shoutout naman, sabi ni Yoli Regodon. Ayun, good morning DJ Lindsay, good morning po. Sabi dito, para po sa akin, ang masasabi ko lang po kay Ate Sender, kahit ano at sino pa ang sitwasyon ng isang tao, Diyos lang po ang nakakaalam ng lahat ng mga pwedeng mangyari sa atin. Pero depende pa rin po sa inyong dalawa kung kaya nyo pa rin pong tanggapin ang sasabihin ng mga tao at desisyon nyo pa rin po ng puso nyo yan. More power and God bless you po. Aww. Yeah. So that's it. Yun lang ang masasabi ko. Ayoko mag-comment kapag kay Lord. Oo, 'di ba? Mabuti akong anak ng Panginoon. Tsareng. Sabi naman dito ni MSNI Bin Ron, give him enough time to think and decide kung para kanino siya. Kasi if para kayo sa isa't isa, si God din ang gagawa ng way para pagtagpuin kayong muli. Hello naman kay Victoria at kay Angelina and kay Rosemary. Oo, Batika, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much. And by the way, mag-send po kayo ng stories ninyo. You guys are so welcome. I-send nyo na po yan sa facebook.com/energyfm1067 and Lindsay1067, LINDSAY1067. Wait, thank you so much nga pala sa Mates. Kahapon nag-host kami ni Kuya Chad Kinis dyan sa Mates sa Calamba, Laguna. Maraming salamat. Grabe, solid talaga yung mga Mates sa people. Oo. Ang taray. Alright, KD, this song is for you. Oras muna natin sa buong kapulungan, 9:37. Para sa lahat po ng mga nagdadalawang isip sa kanilang relasyon at nag-iisip kung ipagpapatuloy pa ba nila ang kanilang pag-ibig para sa taong minamahal nila. Naku, kung mas malamang yung pagiging indecisive mo sa sitwasyon, ibig sabihin, malamang din yung negativity sa isip at sa puso mo. Baka it's about time na isuko na lang ang desisyon sa higher being. Wow! The ones with the song, Hindi Tayo Pwede.